Okay, so sa food naman, ano yung mga protein sources natin? Yan. Doon tayo sa basic. Doon sa pinakamura. Alam ko yan. Itlog. Itlog. Kala mo manok, no? Oo nga, kala ko chicken breast. Itlog yung pinaka-basic. Itlog, syempre chicken breast. Pangalawa yung beef and salmon. Yun. Then sa fish naman, pinagpapalit ko lang naman yung cream dory or tilapia. So tatlo yung source mo ng fish. Salmon, creamy dory, or tilapia. Actually, yung salmon, siya yung source of fat ko. More on fat siya. Doon mo siya ginagamit. So, kung kailangan ko ng lower fat compare sa chicken breast, doon ako sa tilapia. Mas mababa yung fat. Itong eggs or itlog, ilan ang tinitake mo? Napasok dun sa numbers mo per day? Ayun sa akin, yung sample ko ng first meal, 8 eggs. Kasama yung 2 whole egg lang. Dalawa lang out of 8. Depende sa training ko. Kumbaga may off-day diet ako and may on-day diet kasi ako. Sa isang araw, 8 to 9. 8 to 9 eggs. Tapos 2 to 3 whole egg. 2 to 3. Ilan yung meals mo per day? 6 meals. Kumbaga kumakain ako every 2 to 3 hours. Like nang sinabi ko, every 2 to 3 hours yung kain namin. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mo kumain every 2 to 3 hours. So, same effect pa rin siya kung ano yung normal mo na kain. Ang iniiwasan lang namin kasi, kaya kami kumakain ng every 2 to 3 hours is para continuous yung supply ng amino acid sa system. And meron kasi tayong tinatawag na hindi mo kayang i-utilize yung buong macronutrients sa isang upuan. Yes, like sa protein. Din, di ba? Ang kaya mo lang i-absorb sa isang upuan, 30 to 40. Yun lang yung kayang i-utilize ng body, i-absorb. So, the rest... Kaya binibreakdown mo siya into smaller servings. Para ma-utilize mo lang lahat. Parang round the clock, may pumapasok sa'yo. Ganon. And para ma-absorb mo fully. Oo. Kumbaga sa isang upuan, kainin mo yung 180 grams ng protein. Hindi lahat yun. Hindi lahat yun papasok. Ma-absorb. So, magkakaroon ka ng waste calories or macros. Kaya ka nag-breakdown. Tsaka siguro na rin dahil hindi mo naman kaya kumain. Naniniwala din kasi ako dun sa sa catabolic window eh. Oo. Pero di ba pag ganyan, catabolic window, I don't know if I'm correct na once na na-feel mo na yung gutom, ibig sabihin, catabolic ka na. For me, hindi. Hindi. Kasi maraming factor kung bakit ka gutom eh. Like, dehydrated ka? Or boring, naiinip ka? So, naisip mo gutom ka? Oo. Okay. So, pero number one cause nung feeling na gutom ka is dehydrated, which is karamihan sa atin. Kulang sa tubig. Or electrolytes. Depleted ng electrolytes. Okay. So, kaya meron ako ng from morning ng electrolytes tsaka before bedtime. Tsaka during exercise, during training. So, kailangan fully equipped ka ng liquid para hindi mo maramdaman yung gutom. Kumbaga, para alam ng body mo na yung kailangan mo na pagkain is enough lang. Okay. Pero sa bodybuilding kasi, ang pinaka dito isa, kumakain kami for function. Kumbaga, hindi ka masasatisfy na sobrang busog ka sa meal after a meal. So, walang ganun. Meron ka bang parang, kasi syempre, 6 times a day ka kumakain. May point ba na ayoko na, pang third meal mo pa lang, ayoko na kumain? Ay, hindi. Ako, gutom ako. Pag cutting? Kahit ngayon naka-reverse ako eh. Gutom ka lagi? Oo. Dahil na rin siguro sa training mo, masyadong mataas yung energy output mo. Kaya ka nagugutom. Tsaka yung system ko, sanay dun na merong food every 2 to 3 hours. Na small amount. So, ano mangyayari sa'yo if ever na, let's say, sanay ka ng 6? Meron at meron day na hindi mo magagawa yung 6 meals eh. Like for example, nasa somewhere ka, hindi ka nakapa-prepare. Paano mo siya ina-adjust? Actually, malabo kasi mangyari sa akin yung ganun. Ay, hindi talaga. Hindi ka lalabas ng hindi may baon kompleto. ako ng pang 2 araw, pang 3 araw. Or yung pupuntahan ko, merong lutuan. Oh, galing So, hindi ka nami-miss talaga? Hindi. Never? Never. Wow. Kaya niyo ba yun King Pag Nation? naka-prep, never talaga. Lagi nga may sobrang minsan pag nagbaon ako.
Kumbaga, yun yung pinaka-rule ko rin pag umaalis. Dapat may sobra. Kasi hindi mo alam kung may mabibilang ka dun sa pupuntahan mo. Sobra kaysa kulang. Mm-mm. Galing ng ng discipline. Kumbaga, nakaplano ka na eh. Oo. Dapat gawin mo na lang. Galing yan, making nation. Kaya ito yung sinasabi niya kanina, na yung discipline at consistency hanggang marating mo kung ano yung gusto mo. Kahit pa magmukha ka ng sa ibang tao na, ay, parang, ang ano mo naman, ang OA mo naman na sobrang dami na ganito, ganyan. Oo. Hindi eh. Kailangan mo yun eh. Kaya, hindi naman sila yung Oo. nagpe-prepare, ikaw. Tsaka para wala kang window for excuses na kakain ka ng ganito. O hindi ka kakain ng ganito. Kasi kulang meals mo, ito yung nasa harap mo. Oo. Magiging excuse mo yun. Excuse yun. Yun yung pinapaiwas ko rin sa mga client ko. Na huwag kayong maglagay ng window for excuses. Yes. So far, nag-work pa sa kanila? Nag-work naman. Napapasa mo ba yung discipline at consistency sa kanila? Tsaka yung mga natututunan ko rin naman, dahil nga continuous pa rin yung learnings natin sa bodybuilding, sa fitness. Kumbaga, kapag meron akong bago natutunan, sinishare ko rin sa kanila, pati kung ano yung perspective ko dito sa isang bagay. Sinasabi ko rin sa kanila. Kumbaga, kine-create ko kasi as para mas matuto sila na sila na lang. Kahit hindi na ako yung coach nila. Kahit wala ka na nandiyan. Oo. Kahit wala ka na, yung learnings and knowledge mo na ipasa mo na ma-apply sa nila. kanila. Tsaka yun yung inaano ko sa, alam ba, may mga nag-ano sa akin ng 12 weeks. Pero gusto ko, dapat after 12 weeks, kaya mo na yung sarili mo. Kaya mo na yung ganito, magbilang. Alam mo na yung mga food sources. Alam mo na yung basic training. So, nasa sayo na lang kung gusto mo matuto ng iba. Kumbaga, you're not just teaching them. Talagang you're educating them. Yun yung maganda. Kasi, Tsaka, diba, as a coach kasi, gusto ko i-build up din kasi yung ano nila, yung pagkatao nila na masaya kasi sa feeling na nakikita mo yung client mo or yung mga athlete mo, student mo na nag-i-improve. nagbabago yung itsura nila. Naabot na nila yung goals nila. Tapos makikita mo, nakakapag-motivate na sila ng ibang tao. Di ba? Domino na yun eh. Fulfilling yung sobra. Pag Domino nakikita na mo, yun. di ba? Oo. Ano pa ba? Na-miss natin. Training? Carbs pala. Carbs. Main. White rice. White rice. Or- Ang daming takot dyan, white rice. Pag nagda-diet lalo. Yun kasi yung maling, maling parang nakasanayan ba ng mga tao na Oo, misconception pag sinabi mong white rice, tataba ka. Tataba ka. O, paki-explain niya kung Ayun. ano ba talaga dapat ang So, intake ng carbs. Marami tayong carb sources. Meron tayong white rice, meron tayong sweet potato, potatoes. Lahat yan may calories. So, kapag ka nag-over ka ng calories ng kain na kailangan mo sa maintenance mo or sa kung ano yung macronutrients na kailangan mong i-hit per day, doon ka tumataba. Kahit pa sabihin mong protein, yung sumobra, calorie yun. So, yung excess calorie, Yung mako-convert in-excess siya sa talaga. fat. Kumbaga, i-store mo na yun. So, moderation lang ang kailangan. And dapat, alam mo kung ilan yung kailangan mo. Ikaw ba, ma-calorie count ka o ma-macro count? Same lang eh. Same lang. Kasi yung iba, fina-follow na calories. Yung iba, fina-follow na macros. Well, depende sa goal. Kung ang goal nyo kasi is good body composition, kailangan nyo mag-focus dun sa macronutrients. Hindi sa calories. Macronutrients, yes. Kahit, like ng sa akin, kung 1.6 calories, kaya kong kunin sa Jollibee, sa McDo. Pero, yung body quality composition ko, di ba, hindi ganun kaganda. Kumbaga, wala akong food for muscle eh. So, kailangan ko high protein food. Di ba? Kasi yung calories, pwede siya manggaling sa kahit saan. Tsaka hindi siya kung baga, ang diet kasi natin, di ba? Ang diet natin, high volume usually eh. Pero low calorie, then fulfilling sa tiyan. Eh yung fast food bro, sobrang dense niyan. So take ka ng isang burger na ganito kalaki, compare sa meal mo na 500 calories sabi mo, pero ganito karami. Di ba? So, tapos quality. Well, kung nagtitraining ka, makikita mo yung difference kapag kumain ka ng diet food sa fast food. Kahit pa sabihin mong same sila ng calorie bro. Yes. Pero yung volume, sobrang baba. Kumbaga, hindi siya nakakabusog. After mo kainin to, gusto mo pa kumain. Gutom ulit. ka agad. Oo. So, same din dun sa rice na na ina-apply natin. Na hindi ka tataba sa rice. Tataba ka kung overconsume ka ng rice. Basta pasok siya dun sa macronutrients or calorie needs mo,
okay lang kumain ng rice. Kahit carbs is carbs. Ayan, Waking Nation na okay lang kumain ng rice, basta pasok ka sa numbers mo. Fat. Sa fats, yun nga, salmon and nuts. Sama yung nuts. Ngayon, Oil. Nagbabaon nga ako ng baonan eh. ng nuts yan dito. Meron talaga. Di ba may baon ako kanina? Ito, kinain ko na yung almos ko. Ilang pieces na almonds ang ginagawa mo? Grams ako eh. Sa grams din. 9 pieces yan. More or less. Less? 20 grams ako eh. So, mga nasa 16 pieces something. Marami-rami na yan. Pero yung Full feeling na yan, di ba, brother? Yung 16 pieces na kapag hindi ka ang naman daming nagpe-prep, benefit nun. parang wala lang eh. Pero kapag nandiyan ka sa posisyon mo, yung 16 pieces na yun, treasure mo yan eh. Inaabangan mo yan, di ba? Parang, shit, ito na. Kailangan ko na kumain ng nuts. Masaya ka na nun. Snack. Yung snack yung inaabangan mo, pero pasok sa numbers mo. Yun yung maganda rin sa cutting eh. Nadidisiplina ka na. Tapos yung mga pagkain na dati, parang wala lang sa'yo, na-appreciate mo lalo. Yun. Di ba? Hindi yung basta, iba yung pag may freedom kang kainin lahat ng gusto mo. Compared dun sa nagpe-prep ka, Yung taste buds mo nagbabago. nagbabago. So lahat yan na-appreciate mo. Oo. Kumbaga, sinabi ko nga eh, okay, mag-deplete ka ng mag-deplete. Kung ayaw mo yung isang pagkain, mag-deplete ka. Tapos pag depleted ka, dun mo kainin. Doon mo siya ma-appreciate. Dati hindi ako kumakain ng gulay talaga. Oo. Okra, diring-diri ako sa okra dati. Nung nag-deplete ako, nung natikman ko, kinain ko yung okra kasi nga kailangan ko ng ng gulay and gutom din ako. Nung kinain ko, heaven yung lasa. Iba talaga. Tinitingnan ako ng asawa ko, parang sabi niya, ano yan, dessert ba yan? Tuwang-tuwa ka dyan ah. Iba kasi, pag naman, after competition, diretso ka ba yung parang yung most favorite na pagkain, kinakain mo kaagad? Right after competition, allowed naman mag-cheat. So kahit ano pwede namin kainin, pero in moderation pa rin para hindi ma-shock yung system namin sa amount ng food and sa quality ng food. Kasi biruin mo, hindi rin maganda ka for kapag binigla mo, no? Sobrang masashock lalo, depleted ka. So, like sa organs mo na lang, di ba? Pag kumain ka agad ng fast food, super high sodium yung mga yan eh. So, para ka pa rin sponge na whatever you eat, absorb mo lahat kagad. Kaya ang dami ko rin nakikita eh. Yung after a day or two nilang competition, Rebound. ganun lahat yung mga mukha, sobrang lalaki, sobrang Manas. Oo, manas. Which is mali. Dapat hindi ganun. Oo. Risky yung mga ganong gawain ng ibang athlete na dapat iwasan. Kaya, merong reverse diet. Yan. Para at least, na fulfill mo pa rin yung body mo, yung cravings mo, pero control. Kumbaga, healthy way pa rin para masatisfy yung sarili.